Magandang gabi po sa inyong lahat dito sa Estados Unidos at magandang umaga naman doon sa Pilipinas. Tayo po ay mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay mananalangin. Panginoon naming Diyos na Yahuwah, maraming salamat po sa iyo. Sa gabing ito ay naririto ka sa aming piling. Kami po ay mag-aaral ng iyong mga salita at patuloy kaming matuto ng iyong mga kalooban. Hinihiling po namin ang iyong patnubay sa pangalan ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Magandang gabi po muli sa inyo. Tayo po ay mag-aaral na ng ating leksyon. Ang pamagat ay ang matatanda sa iglesia at ang Pangulong Pastol. Ito ay patuloy nating gagampanan sa buong panahon ng ating paglalakbay bilang mga iglesia ni Yahushua. Ito po ang aming pananampalataya na aming ibinabahagi sa lahat ng mga taong makakapakinig. At amin pong laging inuulit sa inyo na hindi po ito ipinagpipilitan ng mga iglesia ni Yahushua. Ito ay isinishare namin ang aming pananampalataya at kayo po ay magsiyasat kung ang aming itinuro o ang aming ipinroklamang mga salita ng Diyos ay siyang katotohanan. Kaya bago nyo sampalatayanan ang naririnig po ninyo sa iglesia ni Yahushua, siyasatin po muna ninyo kung ito ay talagang angkop sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang paksa natin ay ang matatanda o ang mga ministro, mga may tungkulin sa iglesia ni Yahushua. Paano natin dapat alalahanin ang mga matatanda sa iglesia o ang mga dating namuno sa ating paglilingkod? Pakinggan natin ang pahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Ebreo sa 13:7, ganito nakasulat. At yan po ay nasa inyong screen. Alalahanin niyo ang mga dating namuno sa inyo na nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin niyo kung paano silang namuhay at namatay na may pananampalataya. Sila ang tularan ninyo. Paano natin dapat alalahanin ang mga matatanda sa iglesia? Gaya ng mga apostol, gaya ng sugo ng Diyos sa huling araw at ng humalili sa sugo para tayo ay turuan. At ang mga ministro na ngayon ay nagpahinga na. Ano ang bilin sa atin ng banal na kasulatan? Sabi, tularan ang kanilang pananampalataya, ang kanilang dedikasyon sa kanilang pagsamba at pagtupad ng kanilang ministeryo. Ganyan inaalala ng mga tunay na kay Yahushua ang mga dating namuno sa kanila. Yung mga nagbahagi sa atin ng mga salita ng Diyos, alalahanin natin. Ano ang iniutos ng Diyos sa mga nagnanais na lumahok sa kilusang ito ng mga tagasunod ni Yahushua? Pakinggan natin sa Ebreo, ganito naman ang nakasulat sa 17:18. Sundin niyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong kalagayan at alam nilang
may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin niyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makakatulong sa inyo. Bago natin basahin yung kasunod na talata, sagutin na muna natin yung ating itinanong. Ano ang iniutos ng Diyos sa mga nagnanais lumahok sa kilusang ito, Iglesia ni Yahushua, mga tagasunod ni Yahushua? Ang utos ng Diyos, sundin natin yung namumuno sa atin. Meron pong inilagay na pinuno o mga pinuno ang Diyos sa kanyang bayan. Sa Iglesia ni Yahushua, may mga pinuno rin na inilagay ang Diyos. Ano ang pananagutan ng gusto o nagnanais na sumama sa kilusang ito? Kung gusto ninyong lumahok, ang tagubilin, susundin natin ang namumuno sa atin. Pero sa 18, ito naman ang dapat din nating alalahanin. Ipinalangin ninyo kami dahil sigurado kaming malinis ang mga konsensya namin sapagkat hinahanad naming mamuhay ng marangal sa lahat ng bagay. Yan naman ang hahanapin natin doon sa mga namiminuno sa atin. Utos ng Diyos na sundin natin ang mga namumuno sa ating paglilingkod. Anong uring pagsunod? Hindi absolutong pagsunod. May hangganan ang dapat na maging pagsunod. Ano ang hangganan? Kailangan ang namumuno ay mamuhay ng marangal. Yan ang hinahanap naman sa namumuno sa iglesia. Kailangan namumuno sila ng marangal at may malinis na konsensya sa lahat ng pagkakataon at panahon. Bakit ganito ang pahayag ni Apostol Pablo? Sapagkat nababatid niya na ang mga taong mamumuno ay maaaring umabuso sa kapangyarihang tiniwala sa kanila. Ang tao po kasi corruptible pwedeng makorrupt. Kaya kinakailangang hahanapin ng mga pinamumunuan ang ganitong uri ng katangian sa mga namumuno sa kanila na pang-espiritual. Nabubuhay ba ng marangal? Ano pa? Malinis ba ang konsensya? Ano po ang marapat nating ibigay at ipadama sa mga matatanda sa iglesia o sa mga ministro natin na namumuno sa ating paglilingkod? Sa unang Tesalonica, ganito naman pahayag pa rin ni Pablo. Hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, na pahalagahan ninyo ang mga naglilingkod sa inyo na pinili ng Panginoon para mamuno at mangaral sa inyo. Ibigay niyo sa kanila ang lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa gawain nila. Mamuhay kayo ng may mabuting pakikitungo sa isa't isa. Sa halip, suriin ninyong mabuti ang lahat para malaman kung galing ito sa Diyos o hindi. Panghawakan niyo ang mabuti at iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan. Ano po ang marapat nating ibigay at ipadama sa mga namumuno sa atin sa loob ng iglesia? Doktrina ng ating sinasampalatayanan, sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, hinihiling ko sa inyo, pahalagahan ninyo ang mga naglilingkod sa inyo na pinili ng Panginoon para mamuno at mangaral sa inyo. Meron pong mga pinili ang Diyos na mamumuno at mangangaral. Ano ang tagubili ni Pablo tungkol sa kanila, sa mga iglesia ni Kristo o iglesia ni Yahushua noon? Ibigay nyo sa kanila ang lubos na paggalang. Pahalagahan nyo sila at ang lubos na pag-ibig. Bakit? Dahil sa gawain nila. Ano pa ang dapat nating matandaan? Suriin din natin ang itinuturo nila. Hindi po ba? Kailangan sinusuri. Ipadama natin ang pag-ibig o pagmamahal natin sa kanila dahil sa kanilang gawain, subalit ano pa rin ang ating pananagutan. Suriin nating mabuti ang lahat para malaman kung galing nga sa Diyos o hindi ang ating narinig. Bakit marapat nating suriing mabuti ang lahat? Pakinggan natin sa unang Samuel 8:1-3. Nang matanda na si Samuel, pinili niya ang mga anak niyang lalaki na maging pinuno ng Israel. Joel ang pangalan ng panganay at Abijah naman ang sumunod. Pareho silang namuno sa Beersheba, pero hindi sila gaya ng kanilang ama. Gahaman sila sa pera, tumatanggap ng suhol at binabaluktot ang katarungan. Bakit marapat nating suriing mabuti ang lahat? Dahil ang mga namumuno ay tao at maaari silang makurap.
Sino po ang halimbawa ng mga namunong korap? Si Joel at Abijah. Sino ang kanilang ama? Si Samuel, isang mahusay na namuno. Ano ang kanilang kinalabasan? Naging korap na mga pinuno. Ang sabi doon, hindi sila gaya ng kanilang ama, gahaman sila sa pera, tumatanggap ng suhol at binabaluktot ang katarungan. O yan. Naging korap na mga pinuno ang magkapatid na yan. Dahil dito, ano ang hiniling ng mga Israelita kay Samuel? Ito, pakinggan natin sa unang Samuel 8:4 hanggang 6. Ganito ang ating mababasa. Kaya nagtipon ng lahat ng tagapamahala ng Israel at pumunta kay Samuel sa Rama. Sinabi nila, matanda na po kayo at ang mga anak niyo hindi naman sumusunod sa inyong mga pamamaraan. Ngayon, bigyan niyo po kami ng hari na mamumuno sa amin gaya ng ibang bansa na mayroong hari. Pero sumama ang loob ni Samuel sa hiniling nila. Kaya nanalangin siya kay Yahuwah. Ano po ang hiniling ng mga Israelita? Dahil mayroong namuno sa kanilang mga korap. Humingi sila ng hari upang mamuno sa kanila. Kanino sila humingi? Di doon sa ama ng dalawang korap, si Samuel. Ano ang tugon ng Diyos na si Yahuwah? Sapagkat sabi din sa ating talatang binasa, sumama ang loob ni Samuel sa hiniling nila, kaya nanalangin siya kay Yahuwah. Ano naman ang tugon ni Yahuwah kay Samuel? Sa unang Samuel 8:7-9. Sinabi sa kanya ni Yahuwah, gawin mo ang pinagagawa nila sa iyo. Hindi ikaw ang tinatanggihan nila, kundi ako. Kaya gawin mo ang kahilingan nila, pero bigyan mo sila ng babala kung ano ang gagawin ng haring mamumuno sa kanila. Ano po tugon ng Diyos na si Yahuwah kay Samuel? Ako ang tinatanggihan nila, ang sabi ng Diyos. Si Samuel ang nagdamdam, di po ba? Ang sabi doon sa talata, sumama loob ni Samuel. Ang sabi ng Diyos kay Samuel, hindi ikaw ang tinatanggihan nila, ako ang tinatanggihan nila. Sa pagkakataong ito, ang Diyos ang kanilang hari, kaya ang Diyos nagdaramdam Ano ang nais ng mga Israelita? Magkaroon sila ng hari gaya ng ibang mga bansa. Ano ang sabi ng Diyos? Bigay mo sa kanila ang kanilang hinihingi. Pero babalaan sila. Ano ang babala? Ito, sa unang Samuel pa rin. 8:13, 14, 17, 18. Sinabi ni Samuel sa mga Israelitang humihingi ng hari, ang lahat ng sinabi ni Yahuwah, kukunin niya ang mga anak ninyong babae at gagawin niya mga manggagawa ng pabango, sinera at panadera. Kukunin niya ang pinakamaganda ninyong mga bukid, mga ubasan, mga taniman ng ulibo, at ibibigay niya ang mga ito sa mga tagasunod niya. Tutuloy po natin ang ating pag-aaral. Nagkaroon tayo ng konting technical difficulty. Tuloy natin ang pagbasa. Kukunin din niya ang 10 bahagi ng mga hayop ninyo at pati kayo ay gagawin niyang mga alipin. Pagdating ng araw na yon, dadaing kayo kay Yahuwah dahil sa kalupitan ng hari na pinili ninyo, pero hindi niya kayo sasagutin. Ano ang babala? Ang binabala o pinababala ng Diyos sa Israel dahil humihingi ng hari at nagdaramdam na ang Diyos dahil siya yung hari. Gagamitin kayo ng hari upang kayo ay magtrabaho ng walang bayad
kukunin niya ang 10% ng inyong mga hayop at gagawin niya kayong kanyang mga alipin at pagmamalupitan niya kayo. Ang tao, kapag binigyan ng kapangyarihan, maaaring ito ay kanyang abusuhin at maging abusadong pinuno na. So, maraming ganyan na nagaganap sa mundo ngayon. Maging sa gobyerno o sa pangrelihiyon, maraming mga leader ng relihiyon, inaabuso ang kanilang mga miyembro. Yan, tinatakot, pinagmamalupitan, sinisira at ginigiba ang mga sambahayan. May mga ganyang pinuno ng relihiyon. At ilang pangrelihiyon, pati panggobyerno. Dahil dito, na ang mga namuno ay naging mapang-abuso sa kanilang kapangyarihan. Ano ang utos ng Diyos sa mga namumuno sa panahong Kristiyano? Ito ang tagubili ng Diyos sa mga pinuno sa panahon ni Yahushua na siyang Kristo. Sa unang Pedro 5:1-4. Sa mga namumuno sa iglesia, may nais akong ipakiusap sa inyo bilang isa ring namumuno sa iglesia at nakasaksi ng mga paghihirap ng Kristo at makakabahagi rin sa kaluwalhatian niya sa kanyang pagdating. Alagaan ninyong mabuti ang mga mananampalatayang kasama ninyo. Katulad sila ng mga tupa at kayo ang mga tagapag-alaga nila. Dapat taus-puso ninyo silang pangalagaan dahil ito ang nais ng Diyos, hindi dahil sa napipilitan lang kayo o dahil sa may hinihintay kayong kapalit, kundi dahil sa nais talaga ninyong makatulong sa kanila. Huwag kayong, ito bawal, maghahari-harian sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo upang alagaan, kundi maging halimbawa kayo sa kanila. At pagdating ng Kristo na siyang Pangulong tagapag-alaga, tatanggap kayo ng gantimpalang napakaganda at hindi kukupas kailanman. Mga kapatid at mga nakikinig naming mga kaibigan, dahil nga ang mga tao ang mamumuno, mayroong magiging korap. Pag binigyan ng kapangyarihan ay nagiging korap. Kaya sa panahong ito ng Kristyanismo o ng pagiging Yahusyano ng tao, may bili ng Diyos. At noon pa, binili niya sa panahon pa ng mga apostol. Doon sa mga mangunguna sa kanyang mga anak o sa mga mananampalataya. Ano ang kabilin-bilinan ng Diyos sa kanila? Kunin natin yung 3. Ang sabi doon, huwag kayong maghahari-harian sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo. Tutuloy po natin mga kaibigan. Pasensya na po kayo at mayroong technical difficulties ulit. Ang sabi diyan, huwag maghahari-harian sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa kanila. Alagaan nila. Kaya ang pinuno sa iglesia ni Yahushua, ang mga ministro sa iglesia ni Yahushua, hindi dapat umastang hari. Hindi po namin gagawin na mag-astang hari. Kundi mag-alaga. Paano ang pag-alaga? Magpakain. Ano ang pagpapakain? Pakakainin ng mga salita ng Diyos. Pero ang ibig bang sabihin,
ay susunod ang mga pinuno sa anumang gusto ng ibang mga taong kanilang pinakakain? Ba, hindi naman. Ang gusto ng Diyos ang masusunod. Doon titindig ang mga tunay na tagapagturo, mga tunay na tagapag-alaga. Sapagkat yun din ang prinsipyo ng Pangulong tagapag-alaga. Sino yun? Ang Kristo. Maliwanag ang tagubilin ng Diyos, hindi dapat mag-astang hari sa kanilang inaalagaan ang mga namumuno. Yung di ba naglalagay pa ng trono, di ba, sa pinakagitna ng kanilang sambahan, may mga trono, merong nakaupo doon sa pinakagitna. Trono, edi nag-aastang hari. Bakit? Naghahari-harian. Nakukurap eh. Ano ang nakakapag-corrupt sa kanila? Hindi yung kapangyarihan at pera. Kaya maliwanag ang tagubilin ng Diyos. Hindi dapat ginagawa yan ng mga tunay na tagapag-alaga o ng matanda sa iglesia. Siya nga ba ang natatanging inihalal ng Diyos sa gampaning yun? Si Yahusyang siyang Kristo. Siya yung Pangulong tagapag-alaga. Pakinggan natin sa Jeremias. Ito hula sa kanya. Sinabi pa ni Yahuwah, darating ang araw na paghahariin ko ang isang hari na matuwid mula sa angkan ni David. Maghahari siyang may karunungan at paiiralin niya ang katwiran at katarungan sa lupaing ito. Meron talagang maghahari. Pero hindi ang sinuman basta tao, kundi ang taong si Yahushua Kristo. Siya yung hari na inilagay ng Diyos. Matuwid. Hinulaan siya ni Jeremias. Siya maghahari ng may karunungan. Siya ang sino ang naghalal sa kanya? O di si Yahuwah mismo, ang Diyos mismo. Ano ang ibinigay ni Yahuwah sa Kristo na siyang patotoo na ang kanyang paghahari ay galing sa Diyos? Sa Exodo, ito ang sabi. Sinali na natin sa Tagalog. Sundin ninyo ang kanyang tinig at maging mapagbantay. Huwag kayong mag-aal sa laban sa kanya dahil hindi niya kayo mapapatawad sa inyong pagsalangsang. Yayamang nasa kanya ang aking pangalan. Ano ibinigay ni Yahuwah sa Kristo na siyang patotoo na ang kanyang paghahari ay galing sa Diyos? Yung pangalan ng Diyos ibinigay sa kanya. Ay, paano ba ang pangalan? Ano ba ang pangalan ng Diyos? Yahuwah. Kaya nung pangalang ibinigay doon sa anak na maghahari sa atin, Yahushua. Tingnan niyo. Ano pa, paano nabuo yung Yahushua? Ano ba ibig sabihin? Pakinggan natin sa susunod na slide. Yan. Yahushua, Yahuwah, Yasha. Makikita nyo kung magre-research kayo, Yahuwah, Strong Hebrew, number 3068. I am who I am. Yun ang ibig sabihin. The self-existent one. Yasha, Strong's Hebrew, number 3467. To save, be saved, be delivered. Pag pinagsama mo, Yahushua, I am he who saves. Kaya yan ang tamang pangalan eh. Bakit natin ginagamit ang pangalang Iglesia ni Yahushua? Sapagkat yung Yahushua ang sa kaligtasan. Yan ang may meaning ng kaligtasan. May sense eh. Bakit hindi yung Kristo? Yung Kristo hindi pangalan eh. Yung Kristo ay tungkulin. Yun ay pagiging Mesias. Ang ibig sabihin ng Kristo, Mesias, Anointed One. So yun ang tungkulin na ibinigay doon sa maghahari sa atin. Na ang pangalan ng maghahari, si Yahushua. May sense. Kaya sa pangalan ni Yahushua, naroon ng kaligtasan. Ano pa ang nagpapatotoo na ang pangalan na ibinigay sa Kristo ay galing sa Diyos at makapangyarihan? Sa Isaias 9:7, ito naman ang pahayag, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan
ng kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Ano pa ang nagpapatotoo na ang pangalan na ibinigay sa Kristo ay galing sa Diyos. Ang kahulugan ng mga katagang Pelihu es el Gibor, yun na nga. No? Abi ad Shalom, sa wikang Ebreo ay kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ang kapamahalaan na ibinigay ng Diyos sa Kristo, Yahushua, ay magpapatuloy sa paglago. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Yan ang isa pa sa katunayan na ang pangalang ibinigay sa Kristo galing sa Diyos at makapangyarihan. Kaya yung kapangyarihan ng pangalang Yahushua, makapangyarihan sa kaligtasan yun eh. Yun ang pangalan sa ikaliligtas. Gaano kalakas at kalawak ang kapangyarihan ng pagiging hari ng Kristo Yahushua. Apokalipsis 1:5-6. At kung tungkol kay Yahushua Kristo, siya ang mapagkakatiwalaang saksi. Siya ang unang nabuhay mula sa mga patay. At siya rin ang namumuno sa lahat ng hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo, iniligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong mga hari at mga pari upang maglingkod sa Diyos na kanyang Ama. Sa kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Gaano kalakas at kalawak ang kapangyarihan ng pagiging hari ng Kristo Yahushua. Ang kanyang pagiging hari ay nasa ibabaw ng lahat ng mga hari sa lupa. Kaya nga hari ng mga hari. Hindi ito ang karapatang ibinigay sa mga matatanda sa iglesia. Wala pong ganyang karapatan ang sino mang ministro sa iglesia ni Yahushua. Ngayon, yung ibang mga reliyon, merong ganyang karapatan. Ano ang katunayan? Sila daw ang kahalili ng Kristo. Paano nila sinasabing sila yung kahalili ng Kristo? Si Pedro daw ang unang-unang papa. Meron namang isang relihiyon, sila daw yung kahalili ng tagapamahalang pangkalahatan, na ang tagapamahalang pangkalahatan sa kanila ay si Santiago. Para rin Katoliko, ano? Yung iglesyang yun. Pareho lang. May papa, may tagapamahalang pangkalahatan. Si Pedro ang sa Katoliko, ang sa kanila naman sa iglesyang yan, iglesia ni Kristo yan. Yung kanila ay si Santiago. Pareho lang. Pero may kapangyarihan. Hari over doon sa mga nananampalataya. Hindi ito ang karapatang ibinigay sa mga matatanda sa iglesia. Ang karapatang ibinigay ng Diyos sa mga matatanda sa iglesia ay pangunahan ng mga tao by example, sa pagsunod, hindi upang maghari sa kanila. Hindi namin kailangang magkaroon ng trono, mga kapatid, upang mag-lead by example. Ang iglesyang ito na naglilingkod sa inyo ngayon ay maraming mga mabubuting matatandang ministro na pinagpahinga na ng Diyos. Marami sa kanila ang sumunod sa patakarang ito ng Diyos. Nangamatay na nga lang. Ito po ang ipinagpapatuloy natin ngayon bilang bahagi ng kilusang ito, Iglesia ni Yahushua. Yan ang ipagpapatuloy natin. Babalik natin doon sa talagang original na gusto ng Diyos, ang iglesia. Ano ang marapat nating gawin kung ang mga mabubuting tagapanguna o mga ministro sa iglesia ay pinapagpahinga na ng Diyos? Ebreo, alalahanin nyo ang mga dating namuno sa inyo na nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nyo kung paano sila namuhay at namatay na may pananampalataya. Sila ang tularan nyo. Si Yahushua Kristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganon din siya ngayon at magpakailanman. Ano ang marapat nating gawin kung ang mga mabubuting tagapanguna o mga ministro sa iglesia ay pinapagpahinga na ng Diyos? Alalahanin natin ang mga dating namuno sa atin kung paano sila namuhay at namatay na may pananampalataya. Hindi natin kailangang isabit sa dingding yung kanilang mga litrato. Hindi natin kailangan yun. Pag namatay na sila, pinapagpahinga na ng Diyos. Ang alalahanin natin
ay yung kanilang naging pamumuhay at kung paano sila namatay na may pananampalataya. Ay, yung iba, merong litrato doon sa dingding ng bahay nila. Hindi ko naman anya sinasamba. Meron ka rin litrato. May litrato doon sa pitaka nila. Kung saan-saan nilalagay yung litrato. Meron pang nakasabit doon sa damit, yung malaking-malaking doon, yung pin na malaki, nandun ang litrato. Siya ang pinuno na kailangan natin at wala nang iba. Sino? Si Yahushua, ang Kristo. Siya yung kahapon, ngayon at magpakailanman. Hindi siya maaaring palitan ni naman. Kaya yung iba na nagsasabing kahalili daw sila ng Kristo. Yung iba naman, hindi nga sinasabing kahalili sila ng Kristo. Pero kung umasta, akala mo sila yung Kristo. O nag-o-offer pa nga ng kaligtasan eh. Hindi ba? Meron ba sila ma-o-offer na kaligtasan? Nagtatanong pa ng gano'n. Anong klaseng pinuno yun? O, galit na galit yung mga miyembro kapag pinupuna pero sila pumupuna sa iba. Itong ating pag-aaral, inihahayag natin ang kamalian at ang katotohanan. Ito yung katotohanan eh. Hindi dapat naghahari-harian ang pinuno ng anumang relihiyon. Hindi. Sapagkat ayaw ng Diyos na ang bayan niya pinaghaharian ng hindi naman talagang inilagay niyang hari. Sino ba ang inilagay niyang hari sa huling araw na ito? Ang hari ng mga hari, ang Kristo. Sino ang hari noon sa panahon ng Israel? Kaya nagdamdaman Diyos nang humingi ng hari. Ang Diyos mismo ang hari. Bakit siya ay siya rin noon, ngayon at magpakailanman? Hebreo 7:26 at 24:25. Kaya si Yahushua ang punong pari na kailangan natin. Banal siya, walang kapintasan, walang kasalanan, hiwalay sa mga makasalanan, at itinaas ng langit ng higit pa sa kalangitan. Ngunit si Yahushua ay walang kamatayan. Kaya hindi na ililipat sa iba ang pagkapari niya. Kaya maililigtas niya ng lubos ang sino mang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya dahil nabubuhay siya magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Bakit siya ay siya ring noon, ngayon at magpakailanman? Hindi siya mapapalitan eh, ayon doon sa ating binasa. Hindi napapalitan ng pagkapari niya. Bakit mayroong kapalit dun sa ibang relihiyon? Tanong namin yan sa Iglesia Katolika. Bakit may kahalili si Yahushua? Bakit may kahalili ang Kristo? Tanong din namin yan doon sa ibang relihiyon. Bakit umaasta kayo yung pinuno ninyo na kala mo Kristo na nag-o-offer ng kaligtasan? Ang Kristo lang ang makapag-o-offer niyan. Sapagkat ang Kristo ang siyang noon, ngayon, at magpakailanman. Basahin natin yan dun sa New Century Version ng Hebreo 7:26. Yahushua is the kind of high priest we need. Ayun, siya yung pinakamataas na pinuno o punong pari na kailangan natin. Bakit? He is holy. Holy. Sinless. Walang kasalanan. Pure. Malinis. Not influenced by sinners. Alam niyo kung may mga pinuno sa loob ng iglesia, dito dapat gayahin. Hindi dapat na-influensyahan ng mga masasama. Yung iba, ayan, na-influensyahan ng mga corrupt na mga tao. Alam niyo yung corruption, two-way yan eh. Yung pinuno at saka yung pinamumunuan. Yung pinamumunuan, gustong maging malakas doon sa pinuno o doon sa hari. Ano gagawin? Abot dito, abot doon, regalo dito, regalo doon. Ayan. Namang namumuno, ano ginagawa? Mahilig niya sa regalo, mahilig sa suhol. Ayon doon sa Isayas, di ba? Meron ganun talata sa Isayas sa kapitulo 1. Mahilig niya yung mga pinuno nila sa regalo at sa mga suhol. Kaya, nagiging korap. Paano naging korap yung pinuno? Kinurap ng mga miyembro. Kaya sa iglesia ni Yahushua, yan ang kabawal-bawalan sa atin ng Diyos. Huwag nating kokorapin ang ating mga pinuno o ang ating mga ministro. Si Yahushua Kristo
ang karapat-dapat na maging pinuno natin. Siya ang punong pastol. Bakit siya lang ang angkop na maging pinuno natin? Hindi siya nagkasala. Hindi siya maiimpluwensyahan ng mga makasalanan. Hindi siya makukurap ni numan. Bakit sa kanya tayo dapat manghawak at maglagak ng pag-asa? Sapagkat walang ibang maaaring pumalit sa kanya at siya ang ating tagapamahalang pangkalahatan at tagapagligtas pa. Pero nasa langit na siya, tayo nasa lupa. Paano niya tayo pamumunuan kung nasa langit siya? Juan 16:7, sinalin sa Tagalog. Gayon man, sinasabi ko sa inyo, ang katotohanang makabuti sa inyo na ako ay umalis sapagkat kung hindi ako aalis, ang taga-tulong ay hindi darating sa inyo. Kapag ako ay umalis, susuguin ko siya sa inyo. 13, gayon man sa pagdating ng Espiritu na maghahayag ng katotohanan tungkol sa Diyos, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Hindi siya magsasalita ng patungkol sa kanyang sarili. Kung ano ang kanyang maririnig, yun ang kanyang sasabihin. Ipapahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating. Luluwalhatiin niya ako sapagkat tatanggapin niya ang sasabihin ko at ipapahayag niya ito sa inyo. Ang lahat ng mga bagay na mayroon ang Ama ay sa akin. Kaya nga sinabi ko, tatanggapin niya ang sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. Paano niya tayo pamumunuan kung nasa langit na ang ating Panginoong Yahushua? Sabi diyon kanina, mabuti sa atin na siya ay pumaroon sa langit. Bakit? Upang maipadala niya yung tagatulong. Ano ba yung tagatulong na tinutukoy? Yung Espiritu Santo. Ano magagawa ng Espiritu Santo? Ang Espiritu ang maghahayag ng katotohanan tungkol sa Diyos. Kaya tayo sa ating pag-aaral, ito, ginagawa po nating pag-aaral. Ang Espiritu Santo ang pumapatnubay sa atin. Ginagabayan tayo. Pero wag po kayong masisiyahan lang na nakinig kayo sa pagtuturo ng isang ministrong katulad namin. Kailangan pong siyasatin ninyo yung aming binasa, tignan ninyong mabuti, usisain po ninyong mabuti, bago nyo sampalatayanan ang itinuro. Kung ano man ang ipinroklama namin, hindi po namin sinasabi sa inyo, ito sampalatayanan nyo. Hindi. Ang sinasabi po namin, ito pananampalataya namin. Pinoproklama po namin sa inyo. Siyasatin po ninyo kung may sense yung aming pananampalataya. At kung nasiyasat ninyo at nakita ninyo na ito'y tama, o tsaka nyo sampalatayanan at sundin. Yan ang maging pamumuhay natin. Ganyan ang mga pinuno sa tunay na iglesia na kay Yahushua. Hindi tatakutin tayo para sumunod. Imposition, nag-i-impose. Di ba? Pag hindi mo ginawa ito, masusumpa ka, o maaalis ka, o kung ano pa man. Sino pa ang nangunguna sa atin sa pamamagitan ni Yahushua? Ito, Hebreo 13:20-21. Pinadalangin ko rin kayo sa Diyos na siyang pinagmumulan ng kapayapaan. Siya ang bumuhay sa ating Panginoong Yahushua na ating dakilang pastol. At dahil sa kanyang dugo, pinagtibay niya ang walang hanggang kasunduan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan para masunod ninyo ang kalooban niya. At sa pamamagitan ni Yahushua Kristo, naway gawin niya sa atin ang kalugod-lugod sa kanyang paningin. Purihin natin siya magpakilanman. Amen. Sino po ang nangunguna sa atin sa pamamagitan nga ni Yahushua? Pinamamagitan tayo ni Yahushua sa ating Diyos. Ang talagang hari natin, pagdating natin sa bayang banal, ay si Yahushua. Kaya alam nyo, sa ating pananampalataya, ang paghahari ni Yahushua ay hindi sa loob ng bayang banal, kundi ang paghahari niya sa loob ng 1,000 taon ay dito sa lupa. Sapagkat sa loob ng bayang banal may hari. Sinong hari doon? Ang Diyos na si Yahuwah. Susuko nga si Yahushua. Kaya hindi siya doon maghahari dito sa lupa. Ano ang gagawin ng Diyos?
ipagkakaloob niya sa atin ang lahat ng ating kailangan para masunod natin ang kalooban niya. Sa mga katuwid, hindi mahirap sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat ang Diyos din na magkakaloob ng ating kailangan para tayo makasunod. Si Yahuwah at si Yahusha ang ating tanging kailangan. Oh? Kaya nga ang sabi doon ng Biblia, pagka nagsisimula tayo sa pagsamba, nakasulat. Yung nagtatanim, yung nagdidilig, yung mga ministro, no? Wala po kaming, sabi nga, we doesn't matter. Who matters is God himself, because God is the one who make the seed grow, the plant grow. Yung nagtanim, walang kabuluhan yun. Kaya napakahalaga na matutunan natin ang tama na pagtrato sa mga pinuno ng relihiyon. Yung lalo na yung mga iglesia ni Yahusha. Bahagi ng pananampalataya natin. May inilagay ang Diyos na mamumuno at magtuturo o mangangaral. Pakinggan natin sila. Pahalagahan natin sila. Utos yun. Hindi yung turuan natin sila. Meron kasi mga tao, ganun. Sila pa magtuturo doon sa tagapagturong nilagay ng Diyos. Hindi ba? Kapag ka ganun, hindi Yahusyano yun. Hindi kay Yahusha yun. Ewan ko kung kanino yun, pero hindi kay Yahusha. Kaya gusto nating maging kay Yahusha tayo, ito po ang ating siyasatin. Kaya po aming binibigay sa inyo ang mga talatang ito para siyasatin nyo. Tama ba ang pagkaka-deliver? Tama po ba ang sinasabi ng Biblia? Nasa inyo yan. Kayo bago kanyo sampalatayanan. Ano ang tagubili ng ating Panginoong Yahushua Kristo sa ating lahat? Ito po sa Juan 16:32-33. Pero darating ang oras at dumarating na nga na magkakawatak-watak kayo at magkakanya-kanya at iiwan nyo akong nag-iisa. Ngunit kahit iwan nyo ako, hindi ako nag-iisa dahil kasama ko ang Ama. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpapakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Ano ang tagubili ng Panginoong Yahushua Kristo? Magpakatatag tayo. Bakit? Magagawa nating magpakatatag dahil ang ating Pangulong Pastol ay matatag sapagkat hindi siya iniwan ng Ama. O hindi ba? Yung sinabi niya noon, nangyayari din eh. O magkakawatak-watakaan niya kayo. Kaya yung mga matitibay na talagang sumasampalataya naroroon sa iglesia pa rin ni Yahusha. Bakit? Narito hula eh. Pag umalis ka dito sa iglesia ni Yahusha, wala na yung hula. Ano ba hula? Marami. Mga napakakakaunting nalabi. Dito, binigyan ng mga pinuno katulad ng dati. Dito na ito. Nagpakilala ang Diyos kung sino siya at ang kanyang pangalan at ang tunay na pangalan ng kanyang anak. Dito naganap yan. Tinipon ng Diyos ang mga nagkawatak-watak niyang mga anak na nagmula sa iba't ibang mga bansa. Saan natupad yan? Dito rin sa iglesia ni Yahusha. Kaya ang mga hulang yun ang nagpapatotoo na tayo ay nasa tama. Na ito ang tamang daan patungo sa ating Panginoon Diyos. Dito magmumula ang mga hihirangin para sumalubong sa ating Panginoong Yahusha. Kaya, alalahanin natin yung mga namuno. Kahit ang pinakamalayong namuno sa ating pananampalataya, yung mga namuno noong panahon ng Panginoong Yahusha, nung namatay si Yahusha, yung mga apostol, paano sila nabuhay? Alamin natin, tuklasin natin. Alamin natin, sino sila? Sino si Apostol Pablo? Sino si Apostol Pedro? Sino si Apostol Santiago? Sino ang mga apostol na yan? Ano ang kanilang naging pamumuhay? O sa panahon naman natin, sa huling araw na ito, ang kapatid na Felix Manalo, paano siya nabuhay? Sundin natin at gayahin natin yung tama na kanyang ginawa. Sapagkat bilang tao, siyempre, hindi naman perfecto rin ang kapatid na Felix Manalo. O, yung kanyang ginawang tama, nalalapit tayo sa Diyos. Yun ang ating alalahanin. Maging ang kapatid na Eranio G. Manalo. Ano ang naging pamumuhay niya? Hindi natin siya talagang kilala dahil pangalan lang kilala natin sa kanya. Pero marami siyang nagawa na nakabutit na katulong sa atin. Yun ang alalahanin natin. Paano yun? Paano natin gagawin yun?
Yun po ang ibinabahagi natin sa mundong ito ngayon. Itong pananampalatayang ito. Tayo ay may mga pinuno, tungkulin nating pasakop, tungkulin nating igalang, tungkulin nating ibigin, tungkulin nating pahalagahan ang mga nagturo sa atin. At ang mga nagturo, hindi nyo tungkulin na maghari. Tungkulin nyo magturo, ipaalam ang gusto ng Diyos at ng Kristo sa lahat ng tao. Tatapos na tayo po ay mananalangin. Ama, naming Yahuwah, maraming salamat sa iyong muli sapagkat nakapag-aral kami ng iyong mga katotohanan. Tulungan mo po na patuloy naming sampalatayanan ang mga salitang ito. Naglagay ka ng mga pinuno, itinuro mo kung ano ang kanilang limitasyon. Tinuro mo rin sa mga pinamumunuan kung ano ang dapat nilang maging reaksyon sa mga namumuno sa kanila. Paano sila magpapasakop? Hindi absoluto ang karapatang binigay mo sa mga ministro. Ang absoluto ay ang binigay mo kay Yahushua na siyang Kristo. Kaya po kami ay pasasakop sa pamumuno ng Pangulong Pastol na Panginoong Yahushua upang patuloy kami na maging kaisa mo, Ama. Sumasampalataya kaming tinanggap na po namin ang aming kahilingan, binasbasan mo po ang mga nakinig ngayong gabi at ingatan kami sa aming mga paglalakbay sa pangalan po ng Panginoong Yahushua, ang aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Kung meron kayong tanong, itanong po ninyo, isulat ninyo doon sa aming email. At yan po ay yung questions@churchofyahushua.org. Ayan po. Mag-ingat po tayong lahat.